Yun talaga ang pinakamasaya na kahit na wala na kaming tatay, kasama pa rin namin yung nanay namin nang ikinasal ko pa. Pero matapos ang seremonya, ang bagong kasal tinamaan daw ng sunod-sunod na kamalasan. Yung pamangkin ko po, saka yung nakatandang kapatid, nagsuntukan sila. Ginawa ko po yung motor. Doon na po ako na-disgrasya. Nabutas yung dito niya. Tumama sa bato. May pumutok daw po na ugat sa ulo niya. Hirap na talaga siya. Nanay lang po ako kasi parang biglaan lang po kasi nawala na siya. Sunod-sunod po yung mga problema sa amin. Walang pahinga. Kasabay pala kasing ikinasal ni na Charlotte at Bonifacio, hindi lang ang anak ni Charlotte na si Charlie, pati na ang kapatid din ni Charlotte na si JP. Bagay na bawal ayon sa pamahiin. Sa makatuwid, ang kanilang mga kasal, suko. Kung alam ko lang yung suko, hindi na sana ako magsabay ng pakasal sa mama ko at saka sa kapatid ko. Sampung taon nang magkarelasyon sina Charlotte at Bonifacio, kaya nung nalaman nilang may gaganaping kasalang bayan, Nagpalista po kami kaagad kasi nag-ano po kami na wala na po yung babayaran. Magkakapilido kayo, di ba masumaya? Hindi naman po kami naniwala sa ganun na. pero hindi lang pala sila ang nagpalista sa kanilang pamilya. Kasabay po namin yung anak ko po sa pagkadalaga po at saka yung kapatid ko po na si JP po. Umayaw ako na una kasi bata pa kami. Wala pa namang birth certificate yung anak ko. Gusto ko ano ko na po yung anak ko na alulor para paglaki ko nila, hindi na po kayo ng problema. Naki-ano lang po kami sa kapatid ko na isama na lang namin yung handa namin. Kasi nga, walang pira. Pero bago pa man ang kasal, nagkaroon na ng kung ano-anong aberya. Nariyang si Bonifacio, nahirapang makahanap ng magkakasya sa kanyang wedding ring. Talagang suksok ko walang may magkasya. Naaksidente pa sila ng kanyang misis na si Charlotte sa motorsiklo. Bigla po na out balance. Natumba po yung motor. Sina JP at Cherry naman, Lagi po kami nag-aaway, tsaka nagsusundan po kami. habang sina Charlie at Brenda may nalabag daw ng isa pang pamahiin. Nasukat kasi ni Brenda ang susuotin niyang trahe de boda. Bakit daw sinukat-sukat ko po? Bawal daw Sa isip ko, pelikula lang po yan na nag-ganun-ganun. Sabi ko, hindi, isukat mo yan para pagdating doon sa oras na kasal po namin, hindi na po makapakita ulit. Pagsapit naman ang mismong araw ng kanilang kasal, ang mga bride muntik namang hindi umabot sa seremonya. Late po kami ng araw ng kasal dahil po sa pag-aayos. Medyo kinabahan po kasi hindi namin tangali na wala pa sila. Inisip namin na baka nasiraan na o anong nangyari. Pero sa dinami-rami ng mga sabit,